Sa pagtataka ni Gilbert, lumipas ang mga oras na walang Emily nagpapatao po. Gabi na, wala pa mula sa trabaho si Emily. Naitanong niya sa sarili. Pasado 9:00 na sa kanyang orasang pambisig. Nagtuloy siya sa Teresa. Pinukol ng tanaw ang tirahan ni na Emily sa tabing ilog. Ang nag-iisang ilaw sa salas ng maliit na bahay ay nakita pa niyang pinatay. Kung gayon matutulong na ang mga tao roon. Ibig bang sabihin na kauwi na si Emily nang di niya namamalayan? O baka naman dahil ginabi na sa pag-uwi ay nahinaan ng mga istorbo sa kanila si Emily. Marahil ay napilitan na lang itong umikot sa malayong daan, naisipan ni Gilbert. Ano ba ang trabaho ni Emily at ginabi ng husto? Tanong niya sa sarili. At saang lugar kaya nagtatrabaho? Siya ay napailing. Kay dami na pala niyang hindi alam sa buhay ng babaeng minamahal. Si Emily ay nakauwi na nga ng bahay at nagpapahinga sa nag-iisang silid kapiling ang kanyang sanggol. Ang inay niyang si Aling Emma ay tulog na sa sofa sa salas. Napagod sa maghapong pag-aruga sa apo bukod sa pangangalaga sa bahay. Si Emily ay matigang nagpapaypay sa sanggol. Ang tangi nilang electric fan ay nag-breakdown at bukas pa ibabalik ng gumawa. Pinatay nilang ilaw sa salas pero binuhay ang lampshade na nasa loob ng silid. Ang sanggol na si Giovanni ay hindi dapat nalulukuban ng dilim. May kapanatagan ng kanyang kalooban kapag natitiyak na hindi nagagapangan ng ipis o daga ang sanggol. May excitement na nabubuhay sa puso ni Emily. Kaninang dumating siya, habang sila ng inay niya ay naghahapunan, naibalita nito na si Gilbert ay dumating na. Sa pangalan lang kilala ng kanyang inay ang binatang pintor. Excited siyang makitang muli ang binata. Di nga ba't ikinalungkot niyang pagkawala nito ng maraming buwan? Hindi man niya kaibigan si Gilbert, ay kontento na siyang malamang nasa lugar lang nila ito. Karamay nila sa Brown at sa ibang problema sa loob at labas ng entrada. Ano kaya't magkasalubong kami ni Gilbert? Gindian kaya siya nito? Hindi kaya siya nito isnabin? Di ba si Gilbert ay tipid na tipid ngumiti sa kanya noon? Kay dami niyang tanong sa sarili. Maingat siyang bumangon at minasdan ang sarili sa salamin ng kanyang tukador. Hindi naman ibig sabihin na nais niyang magpapansin kay Gilbert. Gusto lang niyang matiyak kung magiging maganda naman siya sa paningin ng binatang pintor. Bilang babae ay normal lang na hangarin niyang siya ay hindi mapipintasan lalo pa nga ng lalaking hindi niya may tatanging malapit sa kanyang damdamin. Marahil ay naninibago sa kanyang anyo si Gilbert. Naisip niya, una na ay dahil hindi na siya buntis, hindi tulad ng dati na pagkalaki-laki ng tiyan niya sa kabuntisan at katabaan. Ikalawa, iba na ang vital statistic niya. Ang determinasyon niyang baguhin ang takbo ng buhay mula nang wala si Petro ay pinakambangan niyang husto. Ang nasumpungan niyang kasipagan at pagsisikap ay nakikita na ngayon sa resulta ng kanyang katawan. Hindi na siya ang dating tamad na ginang na walang inatubak, kundi ang manood ng TV, kundi man matulog. Kasi naman ay napampar siya ni Petro. Para siyang reynang pinagsisilbihan nito at inaalaya ng lahat halos niyang maibigan. Pero nang mawala nga si Petro, nang yumao ito, natauhan siya at natutong magbanat ng buto para mabuhay. Kahit hirap sa gawain ay nasisiyahan siyang isipin na itataguyod niya ang kaisa-isang anak. Nakabibili siya ng gatas sa mga pangunahing pangailangan sa buhay. Nakakabayad din siya sa inuupahang munting tirahan. Kahit paano ay hindi sila sumasala sa pagkain ng kanyang inay. Naalala niya ang hirap sa kanyang dinanas noong siya naghahanap ng trabaho. Lahat yata ng pabrika at opisina ay inaplan niya na. Naraong natanggap siya bilang nagtatinda ng orange juice concentrate na nasa malalaking bote at ang badge sa kanya ay base sa dami ng naibenta. May karampot siyang allowance na tatanggap pero wala nang iba pang bayad dahil wala namang nais bumili ng tinda niyang orange juice. Nasubukan na rin niyang mag-apply sa isang tanggapan sa Maynila kung saan hinihingan siya ng kung ano-anong fee. Sa pangakong bukas din ay makakasama ni siya sa mga bagong manggagawa ng isang factory. Nagbalik siya kinabukasan sa tanggapan para lang matuklas ang wala na ito. Nag-iba na ng lugar at walang nakaalam kung saan lumipat. Narakit siya, kanyang naunawaan. Ang mga loko ay natangay pa ang iniingatan niyang 200 piso. Umiiyak siyang nagtuloy sa simbahan ng Quiapo at inireklamo sa Diyos ang kanyang sinapit. Taimtim na rin siyang nagdasal at humingi ng patnubay. Sa awa ng Diyos ay natanggap siya bilang promo girl sa isang bagong bukas na health and fitness club. Sa kanyang pagtataka sa 10 aplikanteng kinabibilangan niya, ay siya lang ang natanggap. Ngayong ang siya may nagtataglay ng magagandang hubog ng katawan at siya lang ang overweight at heavyweight. Pinaliwagan siya mismo ng mismong manager ng health and fitness club na yun. Araw-araw kang papasok at mag-a-attend ng workouts at aerobic lesson namin. Wala kang babayaran. Bagkus ay ikaw pa nga ang babayaran namin.
Ang goal of our club is to make you lose weight at gawin kang slim and sexy. Sa loob ng 3 buwan, ginagarantiya namin pagkakaroon ka ng figure na hindi maaaring balawain ng sino man, lalo na ng kalalakihan. Mahaba pero kapani-paniwala ang paliwanag ng manager. Paano ho kung slim na ako? Mawawalan na ako ng trabaho, ma'am. Tanong ni Emily sa babaeng manager. Not necessarily. Kung okay ang performance mo at pwede ka na rin instructress sa Aero, mananatili kang may trabaho eh. Nasa sayo na kung mananatili ka sa amin o hindi, Emily. Napangiti si Emily. Magtatapos na ang 3 buwan niya sa Goodness Health and Fitness Club at siya ay sinabihan na ng management na patuloy pa rin maglilingkuran doon bilang coordinator assistant. Magsisilbi pa rin siya bilang inspirasyon ng mga bagong kliyenteng matataba. Ang kanyang black and white blow-up photos na magpapakita sa kanya noong siya'y mataba pa at ang ngayong regular na timbang niya ay dinisplay pa sa aerobics gym. Makasisiguro na siyang maikabubuhay sa darating ng mga araw at iyon ay nakapagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Linggo kinabukasan at si Gilbert ay pumwesto agad sa Teresa matapos maghilamos at magsuklay. Magliliwanag na at nais niyang masilayan ng kanyang mahal. Itinutok niya ang mga mata sa pinto ng munting tirahan ni na Emily. Wala siyang gagawin kundi hintayin ang paglabas ng isang babaeng bata pa. Pero mataba at marahil pagdaraw na niya si Emily ay sisigawan na ito. Kakawayan, ipapaalam niya ritong siya ay nagbalik na sa ususan. Ang unang lumabas ay isang may edad ng babae na nawala na agad niyang ina ni Emily. May pagkakahawi kay Emily ang ina, may katabaan din. Umuntong hininga siya. Kailan ba lalabas ang babaeng labis na niyang pinananabik ang makita? Ang sumunod niyang nakita ay isang balingkinitang babae na may kargang sanggol, hawig kay Emily. Napansin agad ni Gilbert, marahil ay kapatid na dalaga ni Emily, hula niya. Inay ngumingiti na si Joanny. Ang cute-cute ng anak ko, inay. Dinig na dinig ni Gilbert ang sinabing yun ng slim na babae at siya ay nagtaka. Bakit anak ang tawag ng dalaga na iyong kay Joanny? Ay Emily anak, palibhasa ay baherang maalagaan iyang baby mo, kaya huli ka na sa balita. Marunong na rin pong tumitig yan sa sari-saring bagay. Pati nga sa mga kapitbahay ay nakikipagtitigan iyang anak mo, Emily. Jesus, naibulalas ni Gilbert sa sarili. Hindi ba siya dinadaya ng kanyang pandinig? Si Emily nga ba ang pagkaganda-gandang babaeng may kalong na sanggol? Sa bugso ng galak ay umalis agad sa Teresa si Gilbert at mabilis na bumaba ng bahay. Tuloy-tuloy siyang lumabas ng pinto sa kusina at halos patakbong tinungong babaeng pinananabik ang makaharap. Emily, ikaw nga ba? Kinakabahang tanong ni Gilbert. Gilbert, kumusta ka? Kinusot ni Gilbert ang mga mata. Ang babaeng kaharap niya ay may perpektong pangatawan at magandang mukha. Kung ito na nga si Emily, lalo pa niyang mamahalin ito. Sabi niya sa sarili, ako nga si Emily, paniniyak ng byuda. Sinundan niya inong matangis na ito. Jesus, paano nangyari yun? I mean, sino ang mag-aakalang? Napapayat ako. Ako nga rin na hindi makapaniwala nung una. Pero nang mapasaba ko sa gawaing bahay bukod pa sa araw-araw na pag-e-exercise sa pinapasukan ko. Heto awa ng Diyos ay nagbalik sa dati ang katawan ko, Gilbert. Para kang dalaga, alam mo ba yun, Emily? Si Aling Emily nasa di kalayuan ay napapangiti lang sa narinig na usapan ng dalawa. Magaang agad ang loob niya kay Gilbert. Masiglang nagbida si Gilbert. Kaya pala kagabi ay hindi ko namalayang dumating ka na mula sa iyong pinapasukan. Hintay ako ng hintay sa pagkatok mo sa aming punto. Inaasahan ko kasing makikiraan ka na naman dahil akala ko ay mataba ka pa. Hindi na ibalita sa iyo ng tiyo mo na hindi na ako mataba? Tanong ni Emily. Umiling si Gilbert. Hindi ko naman kasi itinanong. I'm really happy for you, Emily. Initian niya ang byuda at inilahad ang kamay upang makipagdaw palad. Nakipagkamay naman si Emily at nadama niyang pinisil ang pinto ng kanyang palad. Matagal din bago binitiwan. May sensasyong nadama ang byuda dahil sa handshake na iyon. Bakit kay sarap? Nang pakiramdam, naitanong niya sa sarili. Kung alam lang niyang si Gilbert man ay nakadama ng excitement sa pagpisil sa kanyang kamay, na ito'y parang teenager na umasam na sana ay pwede silang magkapit kamay ni Emily kahit buong isang oras o kaya buong isang araw. Jesus, kahit hawak lang sa palad ay kontento na ako, Emily. Usal pa nito sa sarili. Kung gayo makakaraan ka na pala sa entrada? Natanong ni Gilbert habang nakangiti. Nakakaraan ng maayos, Gilbert. Thank God hindi ko na kayo kailangang istorbohin ni Mang Celso. Si Joanny na kalong ni Aling Emma ay kinuha ni Emily. Napansin ni Gilbert ang magandang sanggol. Tama si Tio Celso. Napaka-cute ng iyong anak Emily. Mana sa inang equally beautiful. Salamat sa mga papuri mula sa kanila, Gilbert. Emily, maaari bang dumalaw sa iyo mamayang gabi? Pabulong na tanong ni Gilbert sa byuda. Nag-blush siya, Emily. Tangka ba siyang ligawan ni Gilbert na itanong niya?
Gilbert ha, baka kung inaano mo na ako niyan, iyon ang kanyang nasabi sa binatang pintor. Bubuksan ko sa iyo ang laman ng aking puso, Emily. Muli ay pabulong na sinabi yun ng binata. Seryoso at hindi nagbibiro. Napalunok si Emily. Rumistro sa mukha ang paggalit no. Dahil hindi na balsiyo at mataba, ay nais na siyang ligawan ni Gilbert. Bakit? Dahil nais siyang maisahan ito. Naitanong niya sa sarili. Hindi pag-ibig ang nag-uudyo kay Gilbert para sa kanya kundi pagnanasa. Kanyang naunawaan. Tulad din ng ibang kalalakihan sa gawing yun ng ususan na kung makatitig sa kanyang mukha at katawan ay gayon na lang para bang hinuhubaran siya at niroromansa sa imahinasyon. Kay Haley naman, ano siya sex object? Isang patakbuhing simbolo ng sex, hindi isang babaeng dapat igalang. Kay dami naman niyang tanong sa sarili. Emily, please, sabihin mong payag kang dumalaw ko mamayang gabi. Inulit ni Gilbert ang intensyon. Umiling siyang pilit ang ngiti. Ako ay isang inang may maliit na anak, hindi ako dalaga. Palagay ko'y nagkakamali ka ng dapat dalawin, Gilbert. Umiling din si Gilbert. Hindi ako nagkakamali, Emily. Talagang gusto ko itang dalawin. Pinigil pa rin ni Emily na maging magaspang na ang karap. Naku, padededehin ko pa pala si Joan. Diyan ka na, Gilbert. Walang nagawa si Gilbert kundi habulin ng malungkot na tanaw ang babae na yung labis niyang minamahal. Nakahalata naman agad si Aling Emma. Ano ba ang gusto ng Gilbert na yun ha? Hindi ko narinig na bubulungan lang kayo. Wala ho, inay. Nakalimot lang si Gilbert dahil sa aking itsura. Nahirati ko kasi siyang mataba ako. Alam niyo naman ang mga lalaki. Gusto kang pormahan na anak. Napakunot noong ina. Ewan ko ba ho sa taong iyon. Napakabinatang tao ay ako pa ang nasumpungang biruin. Nagbibiro lang ho yun, inay. Huwag na ating intindihin. Para namang hindi na niya alam na kababalumol pa lang. Wala pang 4 na buwang namamatay si Petro. Kaya nga huwag natin seryosohin. Total ay hindi naman ho seryoso si Gilbert. Impulse lang ho na yun, inay. Impulse, gaya doon sa TV na bigla na lang ng habol ng chicks ang lalaking may dalang bulaklak. Nakangiting tumango si Emily. Ganoon nga ho, inay. Kumbaga ho sa batang musmus ay takam sa bagong labas na candy. Napangisay na rin si Aling Emma. Loko talagang mga lalaking yan ano. Pare-parehong mahilig makaisa. Naku Emily, ingat ka lang. Ikaw ang magiging kawawa kapag pinatulang mo. May lungkot na sa mga puso si Emily. Alam ko ho iyon, inay.